Pag-usapan natin ang epekto sa ekonomiya ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan at ng mega oil price hike kamakailan. Kasama natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang hapon po, Congressman Chua. Hi Nina and Jack, magandang hapon at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, bilang miyembro po ng Committee on Ways and Means at ng Economic Affairs, gaano kalaki ang epekto po sa ekonomiya natin pag inalis ang excise tax sa gasolina? Well, malaki po talaga ang maging epekto niyan dahil unang-una po sa lahat ay talaga namang nakadepende tayo sa ating mga binibigay na mga tulong, mga gastusin sa ating gobyerno dito po sa mga buwis. Kagaya na po, isa na nga po itong excise tax. Pero sa panahon ngayon, ako sa totoo lang nagugulat ako dahil kaya kanina nagpagasolina, nagtaas na ng gasolina pero 'di ba ang pagkakaalam ko meron pa yung mga reserve eh. So dapat hindi pa sila nagtataas ng ganong kalaki. Kaya siguro dapat wag nang antayin ng Department of Energy na mag-report sa kanila. Siguro mas maganda sila mismo umikot na sa lahat ng mga gasoline station na nagtataas. Dahil unang-una sa aking paniniwala, ito ay para naman tala na ng ating ng mga oil company sa mga panahon ng krisis. Oo nga sir, actually, noong isang araw pa ho namin na pinag-uusapan yan ni partner na bakit nga biglang nagtaas considering, bago na yung presyo pero binibenta mo is lumang stock. Tama po. Tama po kayo. Dahil unang-una, yung mga yan, nabili na nila eh. Meron yan mga 1-month stock bago pa nagkagera, meron na yan. Nung nagkaroon ng committee hearing, binanggit nga nila na ito ay parang naging industrial practice na nila. So parang na every Tuesday, it's either nagtataas or nagbababa. Pero ngayon, ang laki ng tinaas eh. Kaya talagang wala tayong magiging, parang ang nangyari dito, parang naano tayo eh, nasamantala tayo. Yung mga lalong-lalo na, yung mga kababayan natin, buti nga ngayon, naglabas ang ating gobyerno ng 5,000 na subsidy. Pero kulang, tingin ko, pagka ganitong pananamantala ang mananatili, kakapusin ng mga kababayan natin. Hindi nyo po kaya pwede itong ipa-imbestiga dyan sa Kongreso? Itong ginagawa nilang Pananamantala. Hindi Yes, hindi lang dapat advantage. paimbestiga, dapat siguro pag-aralan na natin yung mga batas na sumasaklaw sa deregulasyon, no? Kasi parang anong nangyayari, nagkaroon ng monopolya na eh, yung tatlong oil company. At sa panahon ng krisis, imbis na nagtumutulong po sila, parang ang nangyayari, parang naho-hostage tayo. Dahil wala naman tayong magawa, lalo na ngayon nagkakaroon ng ganitong krisis. Oo. And speaking nga po of what you mentioned, the oil deregulation law, paano po ba ang proseso niyan kung gusto nyo uling ma-regulate ang oil sa ating bansa? Gaano po katagal ang proseso? Kasi batas na po yan. Siyempre sa ngayon nakapokus po muna kami lahat dito, no, sa House Bill 8418 dahil sa Lunes ipapasa na natin to yung pag-reduce muna at saka pag sususpend netong excise tax. But siguro nakita natin sa mga ganitong crisis imbis na makatulong po sila parang ang nangyayari nasasamantala pa tayo. So dapat panahon na mapag-usapan ito both sa Kongreso at saka sa Senado na dapat ang mapoprotektahan dito. Ito nga, pinasa itong oil deregulation law para maprotektahan ng mga kababayan natin. Pero ang nangyayari, parang nagkaroon talaga ng monopolyo. And Congressman, para lang yung mabigyan natin ng idea yung viewers, of course, pinag-aralan nyo naman bago natin naalisin nga itong excise tax. Gano'ng kalaki mawawala sa pondo natin at paano natin ito mababawi? Sa anong bagay po natin ito? Kumbaga makukuha, makakabawi sa mawawalang pondo? Well, sa ngayon, hindi ko ma-quantify yung exact amount ng laki. Pero
ngayon kasi ang tinitingnan namin yung makabawas muna tayo ng sa kasalukuyang dinaranas ng ating mga kababayan. But at the end of the day, syempre mas maganda kung talagang pagbubutihin natin yung paniningil natin sa ibang mga tax. At siguro ang isa pang pupwedeng, alam mo, ang daming, kasi hindi natin alam kung hanggang gaano katagal ang itong krisis na mangyayari, no? Opo. May mga ibang nagpapanukala na pati yung tariff natin ay bawasan by 1/3. Kasi meron tayo ngayong sinisingil sa tariff, yung mga imported, pag dumarating po dito by 1/3, let's say 3% po kasi yun. So magbabawasan natin ng 1%, pero malaki po kasi, malaki pa magiging epekto nito eh. Kaya siguro mas maganda kung lahat po yan mapag-aralan muna. Mhm. At eto nga po, meron nagsasabi rin na dapat alisin pati ang VAT sa langis. Ano po ang inyong masasabi dito at posible po ba ito? Para mas malaki po yan, mas malaki po ang magiging dagok sa ating gobyerno pag yan po ang tinanggal. So mas maganda po itong munang excise tax at kumbaga isa-isa muna, unti-unti muna. Huwag po munang bibiglain dahil unang-una dito rin tayo kumukuha ng ating mga subsidy na ibinibigay sa ating mga kababayan. And ito po ba, yung sa excise tax, kasi I think si Senator Win Gatchalian, yung sinabi niya parang partial lang yung pag-ano sa excise tax. Pero sa inyo po ba, dito sa ginagawa niyong House Bill, ay buong excise tax ay tatanggalin? Upon recommendation, ang magre-recommenda po kasi dito yung Development Budget Coordination Committee. So dalawa po kasi ang magiging basis nito, no? May condition to bago it's either isuspend totally or reduction lamang. So sila po ang magbibigay ng suhestyon sa ating Pangulo kung ano ang mas nararapat. Okay, at still speaking about the excise tax, sa mga ibang panukala, ano po magiging epekto nito? Tulad ng pag-alis nga dito sa travel tax, di ba, na isinusulong din dyan sa Kongreso, matutuloy pa kaya ito o on hold muna? Well, tuloy pa rin yung travel tax. In fact, naisalang na rin to. Pero yung travel tax, tingin ko hindi naman ganun kalaki. Itong excise tax, ito ang medyo mas malaki. Okay. So, yun kasi inaano namin, sir, ay sabihin natin, dahil kasi masyado na malaki, mawawalang buwis. Kung mawawala yung travel tax, mawawala yung excise tax, kumbaga, I'm sure baka mahirapan tayo mabawi, mawawalang pondo. So, Sana mabawi na lang. Saan Pero po kayo, mas Sir malaki po kasi ang pahirap eh. Nakita naman po ninyo kung gaano kalaki yung biglang sinipa ng mga ibang oil company na biglang sumipa yung kanilang mga presyo. Sa totoo lang, mas matindi. Lalo na, hindi pa natin alam kung gaano pa ito katatagal. Hindi man lang pinagtagal na kahit next week man lang sana. Talagang this week, agad-agad na pagtingin ko, 80 pesos na per at hindi natin liter. alam next week kung 100 kung nga daw, ano mangyayari Congressman, next week, di ba? Per liter, baka umabot ng ganun. Kung one month ang reserve nila, dapat meron pang 2 to 3 weeks kung hindi po tayo nagkakamali, no? Kaya nga po. Kaya nga, para talaga tayong Kaya hindi slaves ko nga sa maintindihan kung kanila. bakit biglang nagtaas sila ng ganito Wala naman, hindi dapat ganito yung bigla-bigla. Siguro sa oil deregulation, siguro baka tignan natin yung mga magiging penalty. Oo nga po. Okay. Maraming salamat, Congressman Chua. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.